Kap, kung may nakalusot ka sa Rapi Tulfo in Action, di ka makakalusot din sa bitag. Trabaho mo to eh. Sa halip na magpasalamat ka, nangangatuwiran ka pa rin. Alam mo ba, Kap, ang isang tao kapag ang galing niya mga tuwiran, ang galing niya magdahilan, ang tawag ka, loser! Gaano katagal itatayo itong boto na to? Yung mamayanan ko, pupunta namin ng area para kita ko ang lugar. So, dahil nabitag kayo, hindi umubra yung Rapi Tulfo in Action, sa bitag ngayon, pupuntahan ninyo. Mas natatakot ata kayo sa akin kaya Rapi Tulfo eh. Nakakatakot naman talaga ako kaysa doon. Hindi, sir. Ang So hindi ka, may-ari sandali ka pa. Ang tigas talaga ng bumbunan mo, palalambutin ko yan ha, palalambutin ko yan parang pressure cooker. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Yung tatay ko po at saka dalawa kong kapatid at isang kapatid na isang ang mata ang bulag. Puro bulag talaga sila. Opo, at saka ako din yung isang mata. Yung isang mata, talaga mahina ang mata ninyo. Yes po. Noon, nung ako pa ang kapitan dyan sa Barangay Rawes, itinayo ko yung puso na yan. Bale, wala pa sila dyan yung nagreklamo. Saan po nanggaling ang pondo or pera ng pagpapagawa nitong poso na ito? Sa barangay yan. Ayun. Okay. Tinayo mo yun, public pump, pera pa rin ng gobyerno, pag-aari ng gobyerno, lokal na pamahalaan. Tama? Opo. Wala kaming pakialam sa mga alit-alitan. Ang pakialam namin, Opo. sino ang nagmamayari ng poso na yan? Nakaabot pa sa iyo, Kap, na tinanggal daw to kung sino ba tong Hestas, Herodes, or Satanas ang nagtanggal nito. Na hindi naman dapat dahil gumagana naman. Nakaabot sa iyo, Kap? Untindihin mo, Kap, ha? Alam mo ba na yung poso na yan tinayo ng dating barangay kapitan, pondo ng barangay, mula sa kaban ng bayan sa munisipyo, kaya tinayo for public purposes? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam. So ngayon, alam mo na. Alam mo na pag-aari ng barangay yan, may karapatan ka ba para sabihin doon sa nansira na yan, huwag mo sisirain kasi pag-aari ng barangay yan, pondo ng munisipyo yan, itinayo para sa mga constituent. So ngayon, alam mo na. Do you agree or disagree? Yes or no? Hindi, sir. Ang So ano, so hindi ka, sandali, Sandali, Kap, ha? Ang tigas talaga ng bumbunan mo, palalambutin ko yan, ha? Palalambutin ko yan parang pressure cooker. Tingnan mo to. Sinabi na nga ng dating barangay chairman, yung dating kapitan, na ngayon konsehal, siya nagpatayo niyan, pera ng barangay. Sumasang-ayon ka na may mali sa nangyari dito? Sa akin palagay, sir. Walang mali po sa nangyari. Ayaw ko ng palagay, tinatanong ng kita eh. Sumasang-ayon kasi sinasabi po ng pera ng barangay yan eh. Ano bang problema mo? Parang nag-aalangan ka sumagot. Hindi po nag-aalaman, sir. Ang akin lang po, paliwanag. Yung sabi ko sa kanila kasi dyan, hanapin ko sa kapo, hanapin natin ang panghawakan ng barangay sa barangay yan. Kasi hindi ako mag-desisyon kung walang panghawakan Okay, ng barangay. Kap, masagot ko lang, no? Naghahanap kayo ng katunayan na talagang sa barangay yung poso na yan. Tama po ba yung pagkarinig ko? Opo. So, kahit nanggaling pa dun sa konsihal ninyo na nagsasabi na ang dating nung administrasyon niya, barangay, nung time na kapitan siya, na siya nagpalagay niyan, through the help of the said LGU, kulang pa ba yun? Hindi siya nagsabi sa akin, sir. Hindi pa po kami... Okay, sandali Okay. Okay, Kap. Okay, Kap. Sige, Kap. Mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Kasi naghahanap kami ng katotohanan. Hindi ka sigurado sa sagot mo. Kung hindi ka sigurado sa sagot mo, wag mo nang sagutin. Baka maipit ka pa eh. You're playing safe. Ang tanong ko sa iyo, parang lumalabas, sinungaling to. Itong si Konsehal Antonio Busa, na dati kapitan dyan, na sinabi niya mismo sa ere, publicly, pera ng barangay yan. Ikaw naman, ayaw maniwala na hindi ka pa kapitan noon. Ngayon, ang nagsabi niyan, yung nagpatayo niyan. So ngayon, ano ba problema mo? Politika ba to? Ano ba problema mo? Na ayaw mong maniwala. Tanong, number one, isang tanong yan. Ano bang problema mo na parang lumalabas, sinungaling si Konsehal? Pangalawa, nasaan ba nakatayo yung poso? Sa loob ng lupain or publicly? Kaya nga nilagay doon for the public. Walang nagmamay-ari doon sa lupa na yon para makapag-igib. Makinig ka! Para makapag-igib yung mga nasa paligid. Yun ang gusto namin sabihin. Lumalabas, Kap, sinungaling ka raw kasi ayaw niyang paniwalaan. Ngayon lang nagka-problema, matagal na yan. Lahat gumagamit yan, daming tao na gumagamit dyan. Okay. Bali komunal yan. Sige. Kap, Nikki Resentes, nandiyan ka pa?
sir. Nandito po po. Narinig nyo ba yung sinabi ni Konsehal Antonio Busa? So anong masasagot nyo dun sa impormasyon na sinabi niya? Naniniwala na ba kayo na talagang sa barangay yung said property of the poso na yan? Hindi po siya, sinasabi ko ng sinindala. Ang sa akin lang, yung lalaki sinindala ko. Kasi yung oras ng puso, nagpasabi na ibigay lang sa kanila private. Sa lupa nila na talagay. Tapos punta niyan dito, private ang talagay ng lupa. Tapos wala na ba-ayan doon. Parang bigay ka lang kasi isang bahay Okay. lang ang... Okay, Kap, ganito na lang ano. Kap, nakikita ko na ayaw mo makialam or pumapanig ka kung kani-kanino. Naintindihan mo ba ako? Sige. Hayaan kita sa paniwala mo. Ang paniwala mo hindi matibay. Kung ano yung tama, hindi pinag-uusapan ng paniwala mo, ang opinion mo. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Kailangan ko rito manindigan ka dahil yung poso na yan, itinayo niya ng dating kapitan na ngayon nagkonsehal ng bayan na para sa pangkalahatang paggamit. Nung una po kasi nung makatanggap po ang opisina ni Mayor ng sulat galing po kay Senator Rafi Tulfo, pinaksyonan po kagad ito ni Mayora sa amin. Sir, hindi po kami si Rafi Ibang programa po ito, Mas sir. matindi po kami kaysa doon sa TRA. Natanggap ito, matulat. Galing kay Sir Rafi, ngayon po sa inyo naman po. Hindi kami. Sir, okay, sir. Kagad po si Mayora. Okay. Hindi po to sa opisina ni Senator Rafi, si Bitag po to, iba po kami. Public service po kami, okay? Hindi namin kailangan ng sulat dito, kami paglilinaw na lamang. Hindi kami nagsusulat-sulat. Tinatawagan po namin dito para Sir, do you agree na itong ang dating tumitistigo ay dating kapitan ng lugar na yan, na ngayon ay konsehal ng bayan, siya po ang nagpatayo niyan gamit ang pondo ng barangay para pampublikong paggamit ng poso. Giniba po ng isang constituent sa labas ng bahay niya sa anumang dahilan, kaalitan. Tanong, ito ba'y kinikilala ninyo na pag-aari pa rin? Pag-aari ito ninyo, pera ng taong bayan to eh. Ang alam po namin talaga, pinatayo po ito ni ex-kapitan na Busa. Ngayon po ay konsehal na po ng bayan. Okay. Kaya sa pagmamalangay ito, sa base po namin sa investigasyon na pinagawa ni Mayora sa amin, ay itinatayo po ni Konsehal Busa para po sa gamit ng pangkalahatan. Okay. Kasi nung una pong patayo niya ito, isa lang po ang bahay doon. Pero base sa sinabi ni Konsehal, ay ito po ay paggamit para sa lahat. Okay, tama. Ano pong napagkasunduan ninyo? Anong solusyon? Anong hakbang? Anong ginawa ng mayora ninyo? Ang sinabi po ni Kapitan ay bibili na po siya ng bombahan. Ngayon, humihingi lang po siya ng deed of donation para sa lupa. Okay. Nagkaroon dito ng isang bagay na hindi ko alam kung felony eh. Okay, alam mo ibig sabihin ng felony? Opo. Doon sa isang constituent na hindi sa kanyang pag-aari, na pag-aari ng pondo, kahit dinonate man yan ng dating kapitan na konsehal ng bahay ngayon, wala siyang karapatan sirain yan. Yun ang gusto kong sabihin. Opo. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Walang karapatan ng sino mang individual na kapag pondo ibinigay na mula sa barangay na dating barangay captain na sabi niya sa pondo naman ng barangay yan, umamin siya sa ere, okay? Hindi niya pondo yan. Granted for the sake of the argument na lang, okay? Pondo niyang ginamit niya, parang dinonate niya na yan para sa, sabi niya, para sa dyan pangkalahatan, sa mga mangingisda, kung sino dadaan. Hindi para gibain, kasi sa labas ng lupain niya nung gumiba eh. May pondo na ba kayong ipapalit dyan? Kasi nakatingin sa ating mga nandoon. Meron ba kayong Mayroon po, sir. Wala po. Okay, so ngayon gusto kong sabihin mo doon sa mga residente, sa ngayon nahihirapan sila. Gaano katagal itatayo itong poso na to? Yung mamaya lang po, pupunta namin ng area para makita po ang lugar. So dahil nabitag kayo, hindi umubra yung Rafi Tulfo in action, sa bitag ngayon pupuntahan ninyo. Mas natatakot ata kayo sa akin kay Rafi Tulfo eh. So ganito na lang, nakakatakot naman talaga ako kaysa doon. Kasi diretsuhin kita, kapag hindi, bibisitahin ka namin. Hindi ako nagbibiro. Yung mga taong pinagkaitan nyo ng tubig, nahihirapan, mga bulag. Hindi nyo ba naintindihan yan? PWD. Naintindihan mo, Mang Floro?
Opo, sir. Maawa naman kayo kasi kung hindi, anong gusto mo? Ako mag-donate ng, magkano poso? Sige, sabihin mo sa akin. Mura lang naman po Na, yan. magkano nga ang poso? Sige. Sa ngayon siguro nasa 2,000 mahigit lang po yan. Gusto mo 3-4 na limposo ang lalagay natin? Gusto mo mag-donate ako ngayon? Gusto mo magdi-donation ako? Kay Carl lang, pwede na siya ng 4. Ako 4, 8. Kalat natin dito. Tagda 2,000 lang naman pala. Kahit na sabihin mo 5,000 pa yan, kaya namin din eh. Ang sa akin lang, hindi namin kayo iniinsulto. Bilis-bilisan nyo kasi kawawa yung nag-aantay ng mga bulag pamilya eh. Sa iyo ko kayo idaan. Gusto mo sa iyo ko idaan? Patayo kayo ng poso? Magdo-donate ako? Hindi na po kailangan, sir. Hindi, gusto ko mag-donate. Marami akong pera eh. Hindi naman sa pang-iinsulto. Wala pong problema. Walang problema. Siguraduhin mo, tatayo mo. Para may dahilan ako nakalagay dyan, donated by Bitag. At pagkatas donated by Bitag, minaliit nyo yung RTIA, kaya pumasok na si Bitag. Kapatid ko yun, mahal ko yun si Senator Rafi. Pinabayaan ninyo eh. Parang binabaliwalan si Senator Rafi. Ang gusto ko po mangyari, magkaroon po kami ng poso. Tapos pangalawa, gusto ko po na mapanagot yung mga nagkasala. Saan kayo ngayon umiigib? Saan kayo kumukuha ng tubig? Doon po sa baryo, malayo po. Alam ko po, nasa 300 meters. Ang ating NGO, yung Ipabitag Mo Incorporated na lagyan na lang ng poso doon sa kanila mismo. Eh, mga bulag yan eh. Manta kayo igib sa bahay na lang. Tsaka isa na lang yun doon, i-public na lang para doon sa iba. Yes, tama. Okay? Ganun na lang sa dalawa. So, sinabi ni Sir Ben, kung narinig niyo po na siya na po mismo through the NGO po namin na magtatayo ng poso doon na lang sa inyong mismong lugar. Private property po yan. Sa inyo mapupunta yan. I-donate po sa inyo para wala na pong agawan, wala na pong problema, wala na pong dadaanan ng munisipyo kung sakali. Yeah. Pero at the same time, meron pa rin public doon sa... Yes, meron pa rin itatayo. But Dalawa. maganda pa rin na meron silang sarili. Okay ba yun sa inyo? Opo, mas maganda yon. Tutulong kami, makipag-ugnayan kami sa inyo, okay? Maraming salamat, Mr. Floro. Sige. Sino yan? Wala yan. Yeah. Nagtanggal yan eh, baka mamaya, mahambalos ko pa yan eh. Epal pa mga ngatuwiran pa sa yung oras natin. Umayos ka na ha, nakaabot ka na sa amin. Kung nakalusot ka sa Rafi Tulfo in action, di ka makakalusot dito sa Bitag, okay? Ayusin na lang natin to, Kap, okay? Wala na maraming paliwanag dahil magdo-donate kami, okay? Magdo-donate yung aming NGO. Hindi namin idadaan sa iyo doon sa admin sa munisipyo. Tsaka kakausapin ka at yung pagko-construct noon, kung sino man kukunin ng kontratista, hindi ito mga kontratistang kurakot ha. Siguraduhin namin to kasi ito do-donate ng NGO namin. Okay? Kap, Sige po, opo. sabihin mo na sa kanila, sa bahay mismo ng inapi mo, maglalagay na kami ng poso para sa kanila. Okay? Hindi naman po inapi, sir. Hindi mo inapi, pinabayaan mo. Gusto mo bang isumbong kita kay Rafi Tulfo na parang binabaliwala ninyo? Pati doon sa munisipyo, binabaliwala ninyo? May pau na nga kami sa barangay, may pau na ilalagay. Inihingi ko lang po Anong kanilang- ilalagay? Pau? Bumbahan po. Okay. Yung maglalagay ng Humingi lang po additional ako daw. ng tawag nito yung date of donation. Hindi na, meron na akong bibigay para di sa pamilya tsaka doon sa isa, dalawa na. Kaya kung hihingi-hingi ka pa, bagal-bagal mo eh. Po, sir. Hindi na, doon lang sa admin na, hindi na sa iyo. Baka mamaya, ipupolitika mo pa, ha? Ang tigas ng ulo mo eh, nakikipagtalo ka pa. Makinig ka, pumapanig ka talaga doon, tigas ng ulo mo talaga. Bakit ka parang pinapanigan mo yung kabilang panig? Bakit? Ikaw ba yung abogado nila? Ikaw ba may hawak lahat ng papeles nila? Nagpapaliwanag Kasi Kap, lang di ba, po. Kap, hindi ako tatanggap ng paliwanag mo na mukhang bumapanig ka sa kabila. Why are you explaining for them? So, do you have the said papers ng pinag-uusapan ng lupa? Kung pag-uusapan natin yan? Meron ka bang papeles? Certified true copy? Kung wala kang masasagot, wala tayong pag-uusapan. Ang isang tao, kapag ang galing niya mga tuwiran, ang galing niya magdahilan, ang tawag yan, loser!